Hey guys, welcome back sa aking vlog. Ngayon, dadaling ko kayo sa isang hidden gem dito sa Pilipinas, ang napakagandang Alibi Jeban Island sa San Andres, Quezon. Kung naghahanap kayo ng perfect mix ng adventure, relaxation at learning experience, this vlog is for you. Sa pagitan ng paghinga ng dagat at pintig ng lupa, may isang puok na tahimik na umiiral, hindi upang magpakilala, kundi upang paramdaman. Ang paglalakbay patungo rito ay hindi lamang paglipat ng lugar, ito ay paglayo sa ingay at papalapit sa sarili. Ang pagpunta sa Alibijiban ay pwedeng DIY, with your own car, commute, or ang pinakamaganda at practical ay ang joiner sa isang tour package. If you plan to commute, may bus sa Cubao or PTEX na papuntang San Andres, Quezon. Ang one way ay around 650, so basically, mas makakatipid kayo sa joiner. Dahil it ranges 3,000 to 4,000 kasama na ang bangka, accommodation, floating cottage, tourist guide, and all the activities na isa-isahin natin later on. Ang mga approximately travel time is around 9 hours mula sa Manila. Ang kinuha pala namin package ay 2 days and 1 night. May mga package din silang 3 days and 1 night. You can visit my Facebook page, Traveling Cheese, to find out sample ng itinerary and more info about the tour. Pasok ka na. Happy birthday to you. Happy birthday! Sino nga? Happy birthday to you. Dagdag ko pa. Happy birthday buka. Uwi na tayo. Dagdag ko. At least nandito po tayo nun. Yeah. Ay, dito na. Oo, nasa si ate. Uli na tayo na yun. Baba ka na. Bate, uputag naman pa ang hawak tayo ng isip. Wala nang dadaan dyan. Upo ka na ng diretso. Walang lalabas ha. Pag may lumabas ha, nakaharang. Kung okay sa inyo yung luto na kasi wala ba nabibigyan. May video pa na yun. Dapat sabi ko kasi na lagyan ng ano kasi mainit iba yung pakuan. Yung pagulir. Wala ka nakita. Ay, tangay na. Yan ka landa. Wow, ang lamig! Selfie picture naman. Hindi ko dun daan. Ay, ganda ng high school. Kaya ka ganyan. Init eh. Tayo ilang minuto ay nakore. Wow! Ay, ang cute. Pinagsama po ng mixture Video na mo, tubig video mo. na alat at abang. Opo. Kabsing. Yun ang pinagsama, for sure. Kasi asin, alat. Pwedeng inumin. Pwedeng inumin. Pang ano lang talaga sila. Alam ko, sila pwedeng inumin tayo kasi hindi yata tayo Opo, pwede. baka po kasi Kasi hindi, selan- hindi selan tayo po. maselan kasi tayo eh. Sila pwede. Kasi napinuntahan ko sa Capiz, Kasi iniinom tayo nila. eh, baka- Pero kami binukod Kayo- kami. Binukod kami. Inumin. Opo, sa kanila pero sa inyo po hindi ko po na-recommend baka po kasi hindi po kasi sanay kayo sa ganito. Oo nga, yun. Yun din ang sabi sa amin. Yes po. Kasi wala tayong pang parang po sana. Ako na lang ibaba nyo. Para sa ano. Ibaba. Ibaba nyo. Lagyan nyo kung tali rito sa ako. Yung pagsalok ng ano. Oo. Oo, yung timba. Ang Wala. cute nga ng timbahan nila eh. Kalaban nga sa Capiz Saka ako. kanya-kanya pong timba dito ng dala. Oo, Gano'n na lang ng Oo, kaya siguro nga. iuwi din nila yung tingkan nila. Sayang. next po tayo So, doon. ma'am, hindi ito natutuyo. Oo, hindi siya natutuyo. Talaga sa ilalim. Hindi. Para for experience. Galing na. Tinanong ko rin yan eh. Hindi sila Dagat at Ilalim bundok. ng ano. Ah, Ilalim ng lupa. Alalim. ilalim ng lupa. Alalim ng hukay nila. Ang tawag Ilalim yan, ng alalim. dagat. Wow. Bukal.
Kung diyan pinukuha. Okay lang. Napawisan ko na po. Hindi ko na data masusunod mamaya. Kaya po, ito po ay tinawag na integrated school dahil dito na po ay simula kinder hanggang grade 8. Sa susunod po, nilagyan na po nila ng high school para yung mga estudyante dito hindi na po mahirap tumawid papunta sa mainland. Nasa mainland po kasi yung high school talaga dito. Oo nga naman. Lalo't mahirap po yung panahon. Hindi makatawid. Tapos, grade 1 to grade 8 po yung nandito. Ay, nilagyan ng high school. Ito pong barangay balik na din ito no, ay isa ito sa 7 barangay ng bayan ng San Andres. Okay. Ang Alibihaban po ay siya po yung pinakamaliit na barangay sa buong San Andres. Oo Opo, nga. siya po yung maliit. Ni-research ko yan. Opo. Alibihab. Tapos yung kung mawawasan niyo po, yung word po na Alibihaban, ito po yung kwento na yung mag-asawang si Ali at si Haban. Okay. Kaya po doon po nabuo. Dati po ay dito, sila po yung dalawang mag-asawa na unang tumira po dito sa isla na ito. Si Ali is yung babae. Hindi tas nyo sinami anak nilang pangalan? si Haban po is si lalaki. Bali yung B po, yun daw po ang call sign nila. Kaya Ali B. Haban. Mhm. After ng community tour, ay pupunta na tayo sa next stop. Depende sa inyong grupo kung anong gusto nyong unahin. Hello, Ang mangrove area ba or floating cottage? Sa amin kasi napagdesisyonan ng karamihan na unahin ang mangrove area para maabutan namin ang high tide. May sandbar pa naman, perfect for soaking sa mababaw na tubig. But if you want na more sandbar na lakaran, ay unahin nyo na ang floating cottage. Ang mangrove dito ay nagsisilbing natural protection laban sa storm surge at tahanan ng iba't ibang marine species. Kaya habang nag-enjoy tayo, natututo rin tayo kung gaano kahalaga ang kalikasan. Kasi malaki yan. Kilala ka. Sabi hindi, hilig na yan. Sa kanya pa. Hindi. Ate, picture po dito.
Next stop ay ang floating cottage. You can stay 2 hours pag joiner kayo. Doon na rin kayo magla-lunch dahil bawal sa mangrove area kumain. Ang tour package ay nag-o-offer din ng karagdagang food package. Napakagandang experience ng floating cottage dahil you will experience the beautiful blue water of Alipi Jeban Island. You can go diving, snorkeling, slides, swimming, and banana boat rides. You can do all you want for activities that you like. Kumilapon. Oil na lang. Saan ba ito? Yung wala tayong yung pangit. Depende po sa boses ng bangka. Oo na. Depende po sa Hindi matita yung ayun, salapay din. We can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. We can't stop, and we won't stop. Di galing sa mundo, tungo sa pangako.
para na Dito? sa gera. Ay, pwede ba dyan? Sa harapan mismo na yan? Ba't may harang na dito? Lahat naman. Hawakan. Lang, diyan ka po pwesto mismo. Sige. Ayaw mo ito, dito? Kapitan. Kaya mo sa Pwede ba dito? Oo, kaya nasa unahan daw tayo. Yung nakahawak daw. Ano ba tayo? Para tayong baka ba na? Buti nga baka, hindi baboy Oo eh. nga, di ba? Pinaganda ko pa. Pwesto po talaga dito. Sino ba? Si Sir. Kuya, hindi ba kami baka? Mahirap pa lang yan, no? Wala pa naman tayo sa... Ito na ba yun?
Dalagan mo ba? Kaliwa hawak ko eh. Ganda ng ano. Silhouette. Okay na. Mana ko din. Para naman ng din eh. Ay, baka malaki. Isa pa. Yan, ang ganda. Isa pa. Tagal ka ng jacket. Kasi may ganda yung jacket. Yan, yan, yan. Dapat talaga ng pati. Okay na. Up! Nasa likod mo ako. Oh. Pero masyadong nakatingala eh. Okay lang yan. Eh, ayoko nang tingalay ng tingalay. Sige. Sige, maglakad ka. Susunod lang ako sa'yo. Uy, taas mo ng konti para makita ako. Putang ina. Ano ba naman? Kaya sakit. Putang ina kasi. Hirap mag-selfie kasi. Bakit naman kasi di ka tumatingin sa nilalakaran mo? Ay, nako. Huwag sa bato. Yung mga ano. Oo. Sa ganito, Dapat dito. Ganito pag naataran to, masabay. Kaya, ano, walang ganyan, no? Hindi na kanin ano. Hindi ba nabasa? Mas lalo na po doon si Ram. Mas marami doon. Oo, makakatakit ka na. Mahal madumi yan. Hindi.
songs tayo. Ay, nandun pala yung ano, yung pinapatagpuan. Laman pala yung ano ko. Ito po ang finish product po nito. Palang kaya pala yung cooking oil. Dito po sa Quezon, cooking oil po pinag-focus na. So kaya wala nag-offer. So kwento po natin. So pag 3 to 6 months na po yung buko, ganito. May mga 3 buwan na po, 2 buwan pag pwede siyang kawitin. Kinakawit ko siya man-mano. Kung nakawayan na bamboo, may karit sa dulo na bakal sa kakawit manually. Kasi wala po ng tayo makapag-awit. So, halimbawa, imagine po meron kayong 3 hektaryang lupa, 13,000 square meters. Tapos, siguro mga around 3,000 na po meron kayo manually itong ginagawa. So, kalimitan, usually mga 2 weeks po ang process talaga ng pagkakapra hanggang maluto siya. Kasi yung pagkakawat pa lang abutin ng ilang araw. So, ganun po. Pagkakawit po nun, bubunutan, tatanggalin po dun sa bunot, sa cover niya, tapos ito, ganito na po yun, walang 2 buong bao. Hatin pa sa gitna, saka po i-steam. So, yung kinakatayuan po natin, tapahan. Ito po yung tapahan na. Tapahan. Kumbaga, ini-steaman po kasi merong apoy sa ilalim, hindi naman po kalakasan para umangat lang yung laman dun sa shell, dun sa bao. Po. So ito na po yung pag-umangat. So pagka summer naman po, binibilad na lang kasi mas monitor yung pagkaluto ng okra compare sa ganito na tapahan na mga sa ilalim. Baka po masunog, kapag nasunog, Kapibara yan? Aniwala ka dito. Kapibara sa ano? Sa Bagay, pinag-aaralan ba't bata pa. sa Heartopia? Sa Heartopia ba? Hindi, may nakita kasi tayong ganyan, di ba sa Manila, nung nag-ano tayo. Ano yan? Carabara. Carabara. Nag-steam sila, oh. Pares kasi sila ng... Oo nga. May point ka naman. Hello, te. Nahandahan lang po at medyo madulas pa ang Bilis lang mga 10 seconds ba? Wala. Mababa. Video yan? Yan. Okay. Okay. 60 okay naman. Meron yan, nabaruto. Kaya mo ba i-selfie tayo? Ano ba? Picture? Shoutout sa mga nakasama namin sa tour. Lahat sila'y mababait. Shoutout kay Nan Jessica na tourist guide / assistant namin. Very accommodating at handful siya. Salamat sa inyo. So kung gusto niyo ng travel na puno ng saya, adventure at kaalaman, bisitahin niyo na ang Alibijaban Island. Don't forget to like, share, and subscribe. Kita-kits tayo sa next vlog.